Sumailalim na sa otopsiya mula sa PNP Forensic Group sa Campo Crame ang mga labi ng 14 anyos estudyante na namatay po yan matapos umanong saktan ng kanyang sariling guro. Ang Antipolo City Police naman at Regional o Rizal Prosecutor's Office nagsasagawa ngayon ng case build-up para huyan sa pagsasampa ng kurang kaso laban sa suspect. Report mula kay Mar Gabriel. Bandang alas 12 ng tanghali nang dumating sa Campo Crame ang labi ng 14 anyos at grade 5 student na si Francis J. Gumikib. Isa sa ilalim ito sa autopsy ng PNP Forensic Group para matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. 2 oras lang daw ang proseso pero aabuti ng 7 araw bago ilabas ang opisyal na resulta ng pagsusuri. Makikita doon kung ano yung mga physical, yung mga scars, let's say, or mga bruises, contusion, ganan. Sa autopsy rin and then sa x-ray, makikita kung may mga broken bones, mga ganan. So, possible na makita yung ma-differentiate kung newly acquired or matagal na yung injury niya. Base sa death certificate na inilabas ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, global brain edema o pamamanas ng utak ang ikinamatay ng biktima. Nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak. Naniniwala ang ina ng estudyante na resulta ito ng pananakit ng guro dahil wala naman daw ibang sakit ang kanyang anak. Kaya po kami din nag-decide talaga na ipa-autopsy ang anak ko para mabigyan linaw ang kaso kung saan po ba nagsimula talaga kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Ang Antipolo City Police nakikipag-ugnayan na raw sa Rizal Prosecutor's Office para sa kanilang case build-up. Hihintayin daw nila ang resulta ng autopsy upang masiguro na matibay ang isasampa nilang reklamo laban sa guro na si Mirasol Quizon. Kung mapag-aalaman po natin na may koneksyon o may diretso na koneksyon yung pagbubuhat ng kamay ng teacher sa pagkamatay po ng bata, ay magpapile po kami ng complaint na homicide in relation to Republic Act 7610 po o yung anti-child abuse. Tiniyak naman ng Antipolo Police na hindi makakatakas ang guro na naghainan ng kanyang indefinite leave. Ang assurance natin sa pamilya is we will be designating officers who will be monitoring dun sa suspect na hindi po mababiolate yung kanyang privacy and human rights. Bukod sa nanakit na guro, naniniwala rin ang pamilya ng biktima na may pananagutan ang mismong advisor ng kanyang anak dahil sa kapabayaan nito at tila pagbaliwala sa kanilang reklamo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.